Good morning mga kumarites. Ayan, magre-ready na tayo. Maghahanda tayo ng pansabinalot ni Kurt at saka ulam niya na rin ngayong umaga. Bali, ang ipiprepare ko lang ngayon ay scrambled egg. Gusto nga pala yan ni Kurt, kahit yan lang yung baon niya, okay lang sa kanya. Pero kahapon nga, bumili nga ako kay Namilet ng longganisa. Pero tatanggalin natin yung balat kasi ang gusto ni Kurt yung skinless. So dapat, ang baon niya ngayong first day yung tuna baked sushi. Yun nga lang, pagpunta namin sa Dari kahapon, ubos na yung dried seaweed. Kaya ang ginawa ko, umorder na ako ng madami online. Nagprito na nga rin pala ako ng hotdog. Ulam niya ngayong umaga. Kinayat ko na nga lang na maliliit kasi frozen pa. Bali, hinati ko yung itlog, yung isa ipang ulam niya ngayong umaga. Bali, yung asawa ko, pagpiprito ko din ng kanya mamaya para sa almusal naman niya. Maaga nga nagising si Kurt. Nauna pa siya sa alarm niya. Hindi ko baga alam kung excited lang kasi bago na yung kanyang school na papasukan. At syempre, bago na rin yung mga teacher at mga classmate niya. So, ang ganda nga pala nito nabili kong binalutan. Malapad na pala siya at malaki na rin yung space. Si Kurt nga, ang gusto lang niyang ketchup, yung Del Monte Original Blend. Hindi mo yan mapapag-ketchup ng iba. Ayan kasi yung kalasa ng Jollibee. Bumili na lang din ako ng lagayan para sa lagayan nga ng ketchup. Ito namang longganisa, ang ginawa ko, inilaga ko muna sa tubig. At nung naiga na nga, tsaka natin ipiprito. Tinanggalan ko na nga din ng balat kasi ayaw ni Kurt ng may balat. Bali, tinanong ko nga muna siya kung anong gusto niya, Milo ba, kape o gatas. Kape daw, bukas na lang daw siya magmamilo. Pinapakain ko nga siya ng kanin sa umaga, hindi ako nagpapakain ng tinapay lang. Iba pa rin kasi kapag kakanin ang laman ng tiyan sa umaga. Pero minsan gusto niya tinapay lang sa umaga. Pero hindi ko nga pinapayagan kasi gusto ko nga kanin para matagal-tagal sa tiyan. Nassemble ko na nga itong kanyang binalo. Nilagay ko sa ibabaw ng kanin itong scrambled egg. Tapos dito naman sa gilid yung longganisa at saka yung ketchup. So ayan ang baon niya ngayong first day ng school. Bali dito nga piniprepare ko na nga yung mga dadalhin niya. Pero bago nga yun, tiniklop ko muna itong kanyang hinigaan. Maaga pa naman yan, pinag-init ko na rin siya ng kanyang tubig na ipanpapaligo. Ihanda ko na rin yung baon niyang pera at saka yung pambayad na rin sa locker. Bali ang baon niya nga pala sa isang araw ay 100 na kumpara dati na minsan 50 lang yung binibigay ko kasi half day lang. At dahil nga ngayon whole day na yung pasok niya, 100 na yung binibigay ko sa kanya kasama na doon yung pamasahe niya pa uwi. Inihahatid naman siya ng kanyang ama sa umaga kaya tipid na sa pamasahe kapag ka umaga. Dito nga nilagyan ko na ng tubig yung kanyang tumbler at inilagay ko na nga dito sa gilid ng kanyang bag. Tapos yung mga portfolio niya at saka yung mga libro niya inihanda ko na rin. Pati may mga requirements pa siya na ipapasa kaya ibinilin ko na rin sa kanya. Alam niyo naman yung batang niya napakamalilimutin kaya kailangan paulit-ulit. Bali yung mga libro niya at saka yung mga portfolio, pati yung mga art material, ipadadala ko na rin sa kanya sa school. Dahil pag binigyan sila ng locker mamaya, para hindi na niya dala yung mga libro niya. Mabigat na rin kasi yung kanyang bag. Kaya pag may assignment lang, tsaka niya dadalhin yung libro na may assignment. Niready ko na nga rin pala tong uniform niya bago siya maligo. 7:30 pa nga yung time niya, pero ipahatid ko na siya ng alas 7 sa kanyang ama para hindi siya malate. Alam niyo naman dyan, sa may parting San Nicolas, lagi na lang traffic. At syempre, hindi pwedeng hindi ko to iba-vlog dahil first day to ng aking anak sa bago niyang school. Kumuha lang ako ng eco bag, tapos inilagay ko na lahat dito ng kanyang mga dadalhin. Medyo madami nga din yung libro, nasa 6 ata, bukod pa yung magazine. Lahat nga yan, nilagyan ko na nga rin ng pangalan. Sabi kasi ni Teacher Jo, lagyan ng pangalan yung lahat ng pagmamayari nila. Para in case daw na malaglag o may makapulot, alam kung kanino isasauli. Limutan ko nga pala, meron pa nga pala silang recess. Kaya ayan, sabi ko sa kanya, pumili na siya doon sa aming mini pantry kung anong babaunin niya. Dahil pag yung batang yan, ako ang pumili, minsan hindi kinakain. Pinadalhan ko na rin pala siya ng tissue at saka wet wipes. At meron na rin pala siyang maliit na alcohol para in case na madubihan yung kamay niya, meron siyang pampunas. Ilalagay ko na nga lang sa ibabaw itong kanyang baon para madali niyang makuha. Total naman, recess naman talaga yung mauuna. Mas mahaba nga yung time nila ngayon dahil ang isang subject nga yung maabot ata ng 1 oras. Tapos sabi ko sa kanya, lahat na nakalagay dito sa eco bag, ilalagay niya lahat sa locker yan. Para pag uwi niya mamayang hapon, wala na siyang dala. Bali, ang awas na nga niya ay alas 4 ng hapon. Kaya baka mamaya ay hindi na nga kami magpang-abot mag-ina. Pero bago nga ako umalis mamaya, ay magluluto na ako ng kanilang pang-ulam. Siguro naman bukas wala na kaming OT, maaabutan ko naman siya bukas ng umaga. At pag alas 4 nga ang awas ko, minsan alas 5 ng umaga nandito na ako sa bahay. Kaya makakapagpanyo pa ako ng kanyang pansabinalot. At mamaya nga ay gagawin ko na yung chicken pastil na pansabinalot niya bukas para bukas iinit ko na lang. Alas 7 pa nga lang pero pinahatid ko na nga siya dito sa aking asawa para hindi nga siya malate. Tas ayan si Keisha papasok na din. Wala nga pala si Darwin dito at nasa Nueva Ecija at binibisita nga yung kanilang business doon. Kaya si mother muna yung nagasikaso kay Keisha. Para hindi na nga umuwi mamayang tanghali, meron na nga din siyang binalot. At ang ulam nga niya ay yung butter garlic shrimp. O, diba social pa. Tapos may mais pa yun. Kasi ayun yung request niya kay mother. Binalatan na nga ni mother yung hipon para hindi na nga siya magbalat. Ngayon lang naman yan habang si Darwin ay wala pa. Dahil si mother nga ay mahihirapan nga na magparot pa rito dahil yung isa naman ihahatid niya mamaya. So hanggang dito na lang muna mga kumartes. Thank you for watching. Bye!